Magandang araw Kuya Jovi at sa mga kadilim. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rosenda. Ako ay 78 taong gulang at oo, buhay pa. Nakatira na ako ngayon sa lungsod, malayo sa pinagmulan kong bayan. Ngunit nais kong ibahagi sa inyo ang naging buhay ko noon. Ang buhay na pilit kong tinakasan. Kung maririnig ninyo ito, baka hindi kayo maniwala. Baka isipin nyo'y katang-isip lamang. Ngunit kung sakaling ilathala ito, ipapasa ko sa tagapamahala ang aking larawan. Tatakpan ko lang ang mukha ko maliban sa mga mata, para na rin sa aking kaligtasan. Lumaki ako noon sa isang liblib na lugar sa Camarines Sur, sa paanan ng bundok na nakaharap sa lawa. Kaunti lamang ang mga tao roon. Ang ikinabubuhay ng karamihan ay pagtatanim ng gulay. At kung minsan ay pangingisda sa lawa. Kami, karne ang laging ulam namin. Madalang lang kaming kumain ng gulay. Maliban na lang kung magluluto si ama ng sinigang. Bata pa lamang ako, iniwan na raw kami ng aking ina. Sabi ni ama, wala siyang dahilan at basta na lamang nawala. Kaya simulat sa pool, kami na lamang dalawa ang magkasama. Si ama ay mahusay magluto ng karne, ngunit madalas ko siyang nakikitang nagtatadtad ng napakalalaking piraso ng karne sa kusina. Minsan nahuli pa niya akong sumisilip at palagi niya akong pinapagalitan. Noong isang gabi, habang kami kumakain, muntik na akong mabulunan. Nang iluwa ko ang kinakain, nagulat ako, may buhok. Ama, bakit may buhok dito? Tanong ko. Agad niyang itinigil ang pagkain at tiningnan ako ng masama. Marami ang nagugutom, tapos ikaw magrereklamo. Mariin niyang sagot. Hindi na ako nakapagsalita pa. Pinilit ko na lamang lunukin ang natitirang pagkain sa aking pinggan. Gabi-gabi, lumalabas si ama. Lagi niyang sinasabi na siya raw ay mangingisda sa lawa. Ngunit ni minsan, wala pa akong natikmang isda mula sa kanya. Kinutuban ako, kaya isang gabi, sinundan ko siya. Dala-dala lamang niya ang lamparang nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Dahan-dahan akong bumaba ng bundok, nagtatago sa mga punong kahoy. Pagdating sa lawa, nakita kong totoo nga, may bangka siyang dala, may kasamang sako at mga kagamitan. Sumakay siya roon. Napaisip ako kung uuwi na lang ba ako dahil baka mali ang iniisip ko o hihintayin ko siyang bumalik. Ngunit sa likuran ko, may biglang mga ilaw. Mga tao mula sa baryo, hawak-hawak ang kanilang mga sulo, tila may hinahanap. 4 na araw nang nawawala si Marta. Umiiyak na, sabi ng isang matandang babae. Diyos ko, iligtas mo ang anak ko. Nilapitan ako ng babae. Iha, nakita mo ba ang anak ko? Umiling ako. Hindi po. Matangkad siya. Mahaba ang buhok. Kayumanggi ang balat. Dagdag pa ng matanda. Napatigil ako sapagkat sumagi agad sa isip ko ang buhok na naluwa ko mula sa pagkain ilang araw na ang nakalipas. Hindi kaya. Huwag naman sana. Pinayuhan ako ng mga taga-baryo na umuwi na sapagkat gabi na. Nagkunwari akong pupunta lang sa may baybayin para huminga ng hangin. Ngunit ang totoo, naghintay ako sa mga bangkang nakaparada para abangan si ama. Lumipas ang maraming oras, nilalamig ako, halos nakatulog sa paghihintay, hanggang may naramdaman akong kamay na humahaplos sa aking pisngi. Iha, tinig ng isang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Malapit ng mag-umaga.
Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko siya, isang binatang hindi taga roon, maputi ang balat, kakaiba ang anyo sa karaniwang mga tao sa baryo. Ano? Sino ka? Tanong ko. Ngumiti siya. Ako si Marcelo. Ikaw, anong pangalan mo? Saglit akong natigilan, kinabahan, ngunit nakatingin ako sa mga mata niya. Tila may kakaiba akong nadama. Rosenda, sagot ko. Agad kong iniwan siya at dali-daling bumalik ng bundok. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si ama na naghahanda ng pagkain. Saan ka galing? Hindi ba sinabi ko, huwag kang bumababa mag-isa? Galit niyang sigaw. Hindi ko sinabi ang totoo. Basta't sumagot na lang ako. Salawa po, ama. Pinaupo niya ako at sabay sabing, kakain na raw kami. Laking pagtataka ko. Napakaraming pagkain sa lamesa. May inihaw, may kinilaw, at sinigang, paborito ko. Bago kami kumain, inilabas niya ang isang makapal na kalendaryo. May hinugisan siyang petsa gamit ang lapis. Rosenda, kaarawan mo ngayon, 23 ka na. Napangiti ako, kaya pala may handa siya. Ngunit maya-maya'y tumingin siya sa akin at nagsabi, matanda na ako. Simula ngayon, ikaw na ang hahanap ng pagkain. Mamayang gabi, sasama ka sa akin. Binigyan niya ako ng isang kasuotang mahaba na may kasamang sombrero. Ama, pupunta ba tayo sa bayan? Tanong ko. Ngumiti lamang siya, ngunit hindi sumagot. Habang kumakain ako, unti-unti akong nakaramdam ng pagkahilo. Parang bibigay ang katawan ko. Nagdidilim ang paningin ko. Ngunit si ama, wala man lang pag-aalala. Nakatitig siya sa akin, nakangisi, at biglang tumawa ng malakas. Bago ako tuluyang mawalan ng ulirat, narinig ko ang malamig niyang tinig. May dapat kang malaman sa tunay mong pagkatao. Tubig. Mahina akong nasambit at tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagmulat ko, hindi na si ama ang nasa aking harapan. Si Marcelo. Nakatayo siya, nakatingin sa akin. Nasaan ako? Sino ba talaga ako? Ano ang lihim ng aking ama? At bakit niya ako nilason? Ama ko, aswang ka. Part 2. Bakit ka nandito? Tanong ko nang may galit at ligalig pa sa dibdib. Sinundan kita. Nagtulak kami papunta sa inyo pero natakot ako sa kasama mong baliw. Bungad ng tinig na nakausap ako mula sa patio, si Marcelo. Sinundan mo ako? Sinundan mo ang bahay namin at hindi ka na nagtuloy sa loob dahil natakot ka sa kasama naming. Napabunyi ako sa nakakapanlulo mong katiyakan. Hindi baliw ang ama ko. Sigaw ko. Napapaputi ang mga daliri. Hindi baliw ang ama ko. Ipinilit kong hanapin si ama sa buong kubo. Ngunit tila hindi niya ako narinig. Para akong hangin, dumating siya at dumapa sa lamesa na parang isang pagod na punong kahoy. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita siyang nanghihina at tila may ibang kulay ang mga mata niya. Nilapitan ko at hinawakan ang kaniyang kamay. Rosenda, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko noon. Bungad niya ng may pagod na tinig.
Halos isinasaksak sa hangin ang kanyang paghingi ng tawad. Naalala mo nung panahon na nag-aaral ka at napahiga ka dahil nahilo ka. Yung baon mong ulam na may kalamansi, naalala mo yon? Oo, naalala ko pa, sagot ko. Lumalamlam ang mga alaala. Dahan-dahang tumingin si ama sa akin at tila may lihim na pinipiga ang kanyang mga labi. Alam mo ba, hindi ang karne ang tunay na nakain mo noon. Rosenda, higit pa sa takot ang dapat mong alamin. Ako'y aswang. Dumatal ang mundo sa akin, hindi na bago sa damdamin ko ang mga pahiwatig. Ang buhok sa pagkain, ang mga gabi ng pag-alis niya. Ngunit nang bumigkas siya ng salita, nagiba ang lahat. Humigpit ang dibdib ko. Nagkaroon ako ng sabay-sabay na ugat ng pangunawa at pagkabigo. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalaysay na para bang binabawas ang bigat sa kanyang dibdib sa bawat pantig. Hindi ka biolohikal na anak ko. Kinuha kita noong baguhan pa ang iyong ina, na noon ay may tali sa ibang lalaki. Nang siya'y pumanaw, dinala kita ko rito. Akala ko noon, mananatili ka sa akin, ngunit hindi pala ganoon ang tadhana. Lumiwanag sa alaala ko ang mukha ng isang binata, si Marcelo. Siya ang unang nakita ko sa baybayin pagkagising ko noon. Siya rin ang nagpakilalang nagturo sa amin ng mga paraan ng pagkuha ng laman at pag-aayos ng karne. Si Marcelo ang nagturo sa amin. Sambit ni ama, may halong galit at pagkamangha na halos di mapigilan. Siya ang nagpakita ng landas, ngunit siya rin ang may dalang mga lihim. Hindi na ako nagtanong ng marami. Ang isip ko ay puno ng tanong at pagkamuhi. Ngunit ang katawan ko, may ibang tinig na humahaplos. Ang mga araw ay dumaan at unti-unti kong tinanggap ang anino sa loob ko. Tinuruan ako ni ama ng husto kung paano hatiin ang laman na hindi panghayop. Ipinakita niya kung alin ang malambot kapag tao ang napapala. Humigpit ang dila ko sa bawat pag-ilarawan niya ng sinigang na may hita, isang pahiwatig na nanatiling nakabaon sa akin. Lumipas ang ilang panahon, tinuruan, minahal, at sa dakong huli, inako ko ang aking pagkatao. Hindi dahil ako'y natutuwa sa ginawa, kundi dahil wala na akong ibang kakilala. Sa mga masayang gabi namin, may mga sandaling tila humahalimuyak pa rin ang alaala ng dati. Ngunit sa likod ng lahat, may isang punit, isang trahedya ang papatama sa amin. Isang gabi, may mga sigaw mula sa malayo. Aswang, lumabas kayo. Nagnginig ang lupa sa hiyaw ng mga tao. Agad kong sinikap puntahan si ama. Bubuhatin ko sana siya at takbuhan palabas. Ngunit may sinabi siyang nagpatigil sa akin. Rosenda, umalis ka na. Iwan mo ako rito. Tapos na ako. Habang umiiyak ako, napansin ko ang kaniyang mga mata. Malabo, ngunit may pagkataong naghihintay ng kapatawaran. Bago pa man ako makapagsalita ng huling salita, may pinahid siyang malamig na laway sa tenga ko at mahina niyang binigkas, Yanggaw. Hindi ko pinahaba pa ang paglisan. Nagbihis ako, kinuha ang mga dokumento na ibinigay niya, mga papel, tela, at mga gamit, at tumakas. Ginamit ko ang maliit na bangka ni ama. 10 minuto lang ang layo mula sa Pampang patungong bayan, sapat upang makalayo sa anino ng kagubatan. Pagdating ko sa bayan, nagbenta ako ng mga plastik na bote para may pamasahe. Mula sa maliit na butil ng Pag-asa, umabot ako sa lungsod ng Iloilo. Doon ako nagtrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karenderiya at tagalaba. Nag-aral ako sa alternatibong sistema ng pagkatuto, ALS, dahil hindi ako nakatapos ng mataas na paaralan.
Isang beses lang kumuha ako ng pagsusulit. Pumasa ako. Dahil sa pagsisikap at tiyaga, nakapasok ako sa unang taon ng kolehiyo sa isang malaking unibersidad. Lumipas ang 3 taon. Bagaman malayo na ako sa dating buhay, sariwa pa rin ang mga sugat. Minsan, kapag may sinigang sa karenderiya, bigla akong mangilngig at biglang tutulo ang laway ko, para bang tinatawag ang loob. Nagkakaibigan ako sa mga tao. May ilan ding nagpapakita ng paghanga. Ngunit may isang muka na hindi ko malilimutan, si Marcelo. Si Marcelo, ang nagturo sa amin, ang unang nakakita sa akin noong ako'y gising. Siya ring nasa paligid ng unibersidad. Maliit pala ang mundo. Iisang unibersidad din ang aming pinapasukan. Hindi niya ako nakikita ng malapitan. Palagi akong umiwas, nagtatago tuwing nalalapit siya. Ngunit minsan, naaagaw ko siyang makita sa malayo, sa bulwagan ng unibersidad. Hawak ang papel na malapit na niyang makuha bilang tanda ng pagtatapos. May mensahe ako para sa iyo, Marcelo. Kamusta ka na? Masaya ka ba sa pagbagsak na ginawa mo sa amin ni Ama? Akala mo, ikaw na ang tagapaghari, ngunit nagkamali ka. Maliit lang ang daigdig, iisang unibersidad lamang ang pinagdaanan natin. Kung mababasa mo ito at maiisip mong ikaw iyon, huwag kang matakot. Hindi ako manunumbat ngayon, ngunit maghihintay ako. Huwag kang magtiis sa panlilin lang, hihintayin kita. At dito nagtatapos ang aking salaysay. Totoo man o hindi ang paniniwala ninyo, ito ang katotohanang naghaba sa aking buto at dugo. Totoo ang aswang, totoo ang yanggaw. Minsan, kapag may sinigang, nanunukso pa rin ang pagnanasa. May isang tao lamang na iniisip ko, ang taong nais kong gawin kong sinigang. Alam ninyo na kung sino siya. Maraming salamat, Rosenda. Ama ko, aswang ka. Part 3. Mga kadilim, nasa huling yugto na tayo ng ating kwento at nais kong pasalamatan kayo sa inyong pagsubaybay at sana'y magkita-kita pa tayo sa mga susunod na upload. Maraming salamat po. Ako ulit ito, si Rosenda. Marahil ay nagtataka kayo kung paano ako namuhay matapos ang lahat ng nangyari. Oo, buhay pa ako. At bagamat puno ng sugat ang nakaraan, natuto akong makihalubilo sa mga tao at magkunwaring isa lamang sa kanila. Mula nang pumanaw si Ama at lumisan ako sa baryo, nakapag-aral ako muli sa isang kolehiyo sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Habang araw, isa lamang akong karaniwang estudyante at katulong sa isang maliit na karinderya. Ngunit sa gabi, dala ko pa rin ang bigat ng aking pinagmulan, ang sumpa ng pagiging isang anak ng aswang. Noong isang tag-init, nagyaya ang isa kong kaklase na bumisita sa kanilang probinsya. Tawagin na lamang natin siyang Christina. Fiesta raw sa baryo nila. At isinama niya ako kasama ang ilan pa naming kaklase, sina Paulo, Santi, at Pilar. Habang bumabiyahe kami, naririnig ko silang nagbibiruan tungkol sa mga aswang ng Camarines. Tawa sila ng tawa. Wari hindi naniniwala. Gusto ko sanang sumabat at sabihing, huwag na kayong maghanap, katabi niyo lang ako. Pero pinili kong manahimik. Hindi sila handa sa katotohanan.
Nang makarating kami sa bahay ni Christina, napansin ko agad ang kaibahan nito. Sa labas, isang simpleng kubo, pero sa loob ay puno ng modernong gamit. Ang unang lumapit sa amin ay ang kanyang ina. Nagtama ang mga mata namin at agad siyang umiwas. Doon pa lang, kinilabutan ako. Kabisado ko ang tingin ng isa ring nilalang na may sumpa. Inalok niya kami ng tubig. Uminom sina Paulo, Santi, at Pilar. Ako lamang ang tumanggi. Dahilan ko'y hindi ako nauuhaw. Kahit nanunuyo na ang lalamunan ko, alam ko ang mga gawin ng yanggaw. Ilalagay ang kanilang laway sa pagkain o inumin. At saka mo mararamdaman ang unti-unting pagbabago. Nang magsimula kaming kumain, masigla ang lahat. May dinuguan, adobo, sinigang, at iba pang pagkaing handog ng pista. Ngunit habang nagsasandok ako ng sabaw, naamoy ko ang isang pamilyar na halimuyak. Hindi ito karne ng hayop. Biglang nag-init ang katawan ko. Nanikip ang dibdib at nagngalit ang mga ngipin ko. Para akong isang hayop na pilit pinipigilan ang sariling gutom. Napansin ako ni Santi, "Uy, Rosenda, parang pinagpapawisan ka ng husto. Ayos ka lang ba? Wala ito." "Uupo na lang muna ako," sagot ko. Nanginginig ang boses. Habang pinagmamasdan ko silang kumakain, sumagi sa isip ko na gusto kong isigaw ang katotohanan. Hindi karne ng baboy ang kinakain ninyo, kundi tao. Ngunit naroon ang ina ni Christina, nakamasid. At alam kong magiging malaking gulo kapag sinabi ko iyon. Maya-maya, biglang umiyak si Santi. Nanginginig, hindi makapagsalita. Hinila siya ni Paulo at doon niya ipinakita ang isang piraso ng kuko nakahalo sa dinuguan. Biglang nagsuka sina Paulo at Pilar. Ako'y napapikit na lamang sapagkat alam ko na. Nilapitan kami ng ina ni Christina. Nagtanong kung ano ang problema. Nagpaliwanag kami na sumasakit ang tiyan namin at kailangan ng umuwi. Pinilit pa niya kaming magpalipas ng gabi, ngunit nagmatigas kami. Sa aming pagmamadali, doon ko lang napansin, wala si Christina. Habang pauwi, nag-iyakan ng aking mga kasama. Suka ng suka si Pilar, habang si Paulo ay walang tigil sa pagmumura. Doon ko ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa yanggaw. Ang laway na ipinapasa upang mahawa ang dugo. Lalo silang natakot at ako'y nangakong tutulungan sila. Pagdating namin sa bayan, pinapunta ko sila sa isang albularyo. Pinainom ko sila ng lana at pinausukan ng kamangyan upang maalis ang bisa ng kinain nila. Tinanong nila ako kung saan ko natutunan ang ganitong paraan ng paglunas. Ngumiti lang ako at sa halip na sagutin, piniro ko sila. May dugong aswang kasi ako. Akala nila'y isang biro, kaya nagtawanan sila. Pero ako, tahimik lang dahil alam kong totoo. At dito nagtatapos ang bahaging ito ng aking salaysay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa Camarines Sur, kilala ng matatanda ang salitang yanggaw. At hanggang ngayon, may mga taong sinasabing nahawa at tuluyan ng naging aswang. Kaya kayo, saan man kayo magpunta, mag-ingat. Huwag basta tatanggap ng tubig, pagkain, o kahit anong alok mula sa hindi ninyo kilala. Dahil minsan, hindi ninyo alam,
Baka ang mismong nag-abot sa inyo ay may dalang sumpa. Ako si Rosenda at ito ang aking kwento. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.